Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea. A blessed afternoon na rin sa lahat ng avid listeners ng inyong programa. My name is Randy, 38 years old at kasalukuyan akong nakatira dito sa General Santos City. Popoy at Bea, napamessage ako sa inyo ngayon kasi gusto ko sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko sa inyo. Umaasa ako na marami ang makaka-relate sa istoryang ibabahagi ko. Hayaan niyong simulan ko ito nung madestino ako sa Mindanao. Aminin ko na I was suffering from depression bago ako nag-decide na lumipat sa Jensan. Maaga kasi ako nagtrabaho, Popoy at Bea. Kinailangan ko kasing suportahan ang pamilya ko noong mga panahon na yon. At bilang panganay, ako ang pinakaunang inasahan ng magulang ko. Simula nga noon hindi na ako natigil sa pagtatrabaho. Kahit na nga noong nakatapos na ang mga nakababata kong kapatid, hindi pa rin ako tumigil. Gusto ko kasi na maaga pa lang maginhawa na ang buhay nila. Popoy at Bea, problema nga lang, daig ko pa ang isang kandila na dahan-dahang nauupos. Bumagsak talaga ang mental health ko noon. Kaya nga nung nagkaroon ng chance na makalipat sa malayong lugar, kinagat ko kaagad. Naisip ko kasi na a different environment will prove beneficial to my mental health. After ko magpaalam sa parents ko, lumipad na nga ako patungong General Santos City. Isang bagay lang ang pumasok sa isipan ko nung nasa biyahe na ako. Ito na, ang simula ng bago kong buhay. Popoy at Bea, naging maayos naman ang mga unang buwan ko sa Jensan. Marami akong nakilalang mga tao at marami din akong naging mga bagong kaibigan. Isa na nga sa mga nakilala ko dito sa bago kong trabaho ay si Ella. Single mother itong si Ella at nasa early teens na ang anak niyang si Mika. Maaga kasing nakapag-asawa at nagkaanak itong si Ella. Sa kasamaang palad, maaga din siyang nawala ng asawa. Unang kita ko pa lang kay Ella, naramdaman ko kaagad ang kagustuhan na kilalanin siya ng husto. Popoy at Bea, nagpunta ako ng Jensan para sa sarili ko. Hindi ko naman inakala na pag-ibig pala ang matatagpuan ko dito. 1, 2. I never thought someone like you would ever come along. The big question was where did I belong? Now I'm sitting next to you, singing you this song. Please notice me, 'cause I've been here all day long. I never really knew what I wanted or needed. You came and all the fear and sadness ended. I thought to myself, well, maybe it's right, or maybe it's wrong, but I hope you like me too, 'cause I think I just realized I have fallen for you. Oh, falling for you. Ooh. Your laugh, your smile, and the way you cringe your nose when you try to lie but you can't, 'cause it really shows. The funny little things that you do that makes me crazy, I'll try to show you, 'cause I really want you to see it. I never really knew what I wanted or needed. You came and all the fear and sadness ended. I thought
to myself, well, maybe it's right, or maybe it's wrong, but I hope you like me too, 'cause I think I just realized I have fallen for you. Oh, falling for you. No matter how far, no matter how long, I have to wait for you. You know I do it 'cause I really want you. Don't matter what they think, don't matter what they say, I will wait for you. I will wait for you. Yeah. Don't you know that I've fallen for you? I have fallen for you. Oh, fallen for you. Don't you know, I have fallen for you. I never really knew what I wanted or needed. I have fallen for you. You came in all the fear and sadness ended. I have fallen. I thought to myself, well, maybe it's right, or maybe it's wrong, but I hope you like me too, 'cause I think I just realized I have fallen for you. I have fallen for you. I'm falling. Ooh, yeah. Falling. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. At yun na nga ang first part ng story ni Randy. O, alam nyo na kung bakit hashtag Dear MOR Mindanao. Kasi nga gumora siya ng Mindanao. To be specific, dyan sa Gensan o General Santos City. At nakakatuwa kasi nakikita ko yung, di ba nagtanong ako kanina, ano bang magandang puntahan sa Mindanao? Oo nga pala, yung Siargao. Yung Siargao, sa Surigao nga pala yun, oo. At sa Zamboanga or Bukidnon. Si Gail taga Zamboanga. Ayan, at merong pink beach talaga sa sa Zamboanga. Ay, parang gusto ko yan. Sabi ni Nor Iman Macapodi, magandang puntahan ang City of Waterfalls, Iligan City. Ayan. Si Riven naman, sabi niya, Lo, Jensen, bakit Riven? Anong meron sa Jensen? Meron kang, taga doon ka ba? O taga doon yung ex mo? Po. Okay, guys, makinig, confirm. Sorry, confirm. Totally, wain na. Pero tama, 'di ba? Naghahanda na dapat, 'di ba? Oo, kasi umabot kayo dun sa engagement stage. Oo, pero totally wala na. Riven, okay ka naman. Kamusta ang moving on process? Oo. Chika, pag may time ka, PM mo kami, chika mo, ba't kayo nag-break? O kaya, chika mo kay Seryo, ichi-chika sa amin ni Seryo. Ha? Riven, I'm really curious kasi for the longest time, inaabangan namin ni Popo yun. Although napapaisip nga kami ni Popoy, ay, ang bilis naman nila ma-engage. Charot. Pero chika mo yan, Riven. Oo. Taga Jensan, taga Jensan si Riven. Okay. O sige. At least ikaw yung taga Jensan, hindi yung ex mo. Anyway, ito ka na nga ang first part ng story ni Randy. Na alam nyo, mga kamarkada, feeling ko ang daming gumagawa ng ganon. When you're feeling, not yourself anymore, kasi yung sagad-sagarang not yourself anymore, when you're just forcing yourself na lang to like live day by day. Alam mo yung pag meron kang sabihin natin depression, could be like you're just feeling depressed or could be like you're clinically depressed. Isa yan sa mga magandang gawin. Change of environment. 'Di ba? Pwedeng lumipat ka ng bahay. Could be the house has so many bad memories or bringing bad energy. Lumipat ka ng bahay, lumipat ka ng trabaho.
lumipat ka ng syudad, 'di ba? Pwedeng all your life nasa Manila ka na lang, why not lipat ka ng ibang city, 'di ba? A new environment, meet new people, new surrounding at ang pinakaimportante nga yung tinitirhan actually. Puwedeng kahit hindi naman gano'n kalayo yung lilipatan mo, pero yung ano ba, yung sanctuary mo where you rest, where you're supposed to find comfort and privacy, yun yung isa sa mga pinakaimportanteng kino-consider ninyo. Baka kasi alam mo yun, kailangan mo na talaga ng change of place to stay, change of environment. At eto nga ang ginawa ni Randy, na sobrang ano sobrang sobrang talon talaga. From, I do believe, feeling ko taga Manila 'tong si Randy at pumunta siya ng ano, ang layo talaga ng inano niya, ang layo talaga ng pinuntahan niya, Mindanao talaga. And I think ano, okay 'yun, okay na gawin 'yun mga kamarkada. Try nyo kapagka if you're feeling ano talaga, if you're feeling yung sagad ka na talaga, as in wala ka na talagang maibubuga, as in, minsan talaga gigising ka na lang, you don't find anong tawag dito, purpose or you're not excited about life anymore, try changing places. Try living in a different place. Doesn't have to be super far, pero alam mo yon, you have to make a change talaga. Kasi minsan ganun eh. Minsan, kahit na binigay mo na lahat, ginawa mo na lahat, pero bakit parang wala pa ring pagbabago? Eh, yun pala, dahil ganun at ganun ang nakikita mo. 'Di ba? Gigising ka sa umaga, eto yung nakikita mo for so long, eto yung nakikita mo nung mga oras na super down ka, tapos hanggang ngayon, eto pa rin nakikita mo. Same people you're talking to, paglabas mo ng bahay, same traffic, kung meron man, same houses, same neighbors, annoying or not, 'di ba? Baka nakaka-contribute talaga 'yun eh. Yung environment mo nakaka-contribute talaga on your emotional, even physical, and lalo na nga sa mental health mo. And understandable, no? Understandable mga kamarkada etong si Randy kasi sabi niya bata pa lang siya. Hindi naman siguro like bata, like legal age pa lang. Legal age na, eh talagang inasahan na siya ng mga magulang niya na magtrabaho. And imagine, hindi mo, I would like to believe hindi niya na-maximize at todo na-enjoy yung, anong tawag dito, younger years niya dahil nga meron na siyang malaking responsibilidad, kailangan niyang magtrabaho. Imagine gaano katagal na yon, 'di ba? Ang tinakbo ng mga taon na nagtatrabaho siya. So maano talaga eh, magkakaroon talaga ng moments sa buhay natin. Ito ang totoo mga kamarkada, magkakaroon talaga ng moments sa buhay natin na mada-down talaga tayo. Kahit na wala tayong malaking problema or challenge na kinakaharap, gugustuhin talaga ng katawan mo at ng utak mo na, "Wait, teka pahinga muna tayo." Kasi 'di ba may gano'n, naranasan niyo ba 'yun? Yung parang wala ka namang like big problem, merong mga maliliit na problema, oo, pero like yung malaking problema na kinakaharap, wala ka namang super dapat ika-stress pero for some reason nase-stress ka. For some reason parang, meron kang nararamdaman na hindi mo maintindihan. And sometimes that's your body telling you na, "Wait lang ha, parang medyo ano na po tayo, medyo lumalagpas na po tayo dun sa threshold natin, baka puwedeng magpahinga muna po tayo." Pero dahil ano tayo, parang dahil, ang bilis ng buhay natin, hindi tayo puwedeng tumigil lang, hindi tayo puwedeng, papetiks-petiks, hindi natin napapansin, eh. Feeling natin we're okay, we're doing good, nakakakain naman tayo araw-araw, 'di ba? We're okay, tara tuloy lang tayo, trabaho lang tayo, ganyan-ganyan. Hindi natin napapansin na kulang na pala tayo sa pahinga. Kung hindi man sa katawan, kundi like yung mental and emotional health natin, nati-take for granted natin. Lalo na doon sa mga kamarkada natin, mga kapamilya natin diyan na ang laki ng responsibilidad sa buhay. Ang laki ng anong tawag dito, ang laki ng cargo, ika nga, matatawag natin, na nagtatrabaho ka, pero like, ang tingin mo talaga, andun na sa pinakadulong future na talaga. Kailangan ma-secure mo na hanggang sa kadulu-duluhan ng ano, ng naaabot ng mata mong future, 'di ba? Yung mga ganong feeling. Kaya understandable etong nararamdaman ni Randy na kahit na sabi niya kahit na
naka-graduate na yung mga kapatid niya, alam mo yun, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho kasi yun na yung ano niya, yun na yung naging parang routine niya. Yun na yung parang kinatandaan niya, which is trabaho, 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 'di ba? So, yun, isa yun mga kamarkada sa possible reason kapagka feeling mo, I mean kapagka nakakaramdam ka ng hindi mo maintindihan, you feel sad but you don't know why. Okay ka naman, okay, may trabaho ka naman, hindi mayaman pero you get by. Pero parang there's something wrong na you can't explain. Yun. It's your body, it's your mental and emotional health telling you na you may look okay, but hindi mo siguro napapansin you're tired. 'Di ba? Oo, kasi kunwari meron kang problema kinakaharap, na-stress ka, 'di ba? Tas nasolusyonan mo. Feeling mo yung stress na naramdaman mo dun sa problema na yung feeling mo nawala? Hindi eh. Kasi once na may naranasan kang problema, nakatatak na yun sa history mo, nakabaon na yun sa utak mo, at saka sa yung naramdaman mo during that time, hindi makakalimutan yun ng katawan mo, ng emosyon mo, ng puso mo. Seryoso mga kamarkada. Kaya parang feeling mo, okay, tapos na ang problema, we're good, ganyan-ganyan. Kung feeling mo, borado na yon yung problema na yung wititit, madadala mo pa rin yun. Pwedeng yung mga learning lesson from that problem, madadala mo. O kaya, every now and then, you would remember kung gaano kahirap yung naramdaman mo during that time. 'Di ba? O kaya nagkakaroon tayo, hindi natin napapansin, nagkakaroon ng burden yung emosyon natin, yung mental health natin na hindi natin na-address. Kasi after this problem, hindi naman natin naiisip na magpahinga eh. Kasi, okay, nawala na yung problema. Okay, back to normal. Hindi tayo, okay, nawala yung problema. Teka lang, wait lang, break muna tayo. Ayoko muna mag-isip. Ayoko muna gumalaw. Ayoko muna kumilos. Whatever, hindi tayo ganun eh. Di ba? Lalo na kung ang hirap kasi ng buhay ngayon eh. Hindi pwedeng tumigil. Kailangan tuloy-tuloy. Di ba? Anyway. Eto. Sabi ni Sergio, pareho lang yan dun sa sagot na okay lang. Okay lang dahil wala kang choice. Minsan okay lang dahil okay naman talaga. Pero madalas, yung okay lang sa totoong buhay, hindi talaga. Parang nagiging default na sagot na lang yun. Kamusta ka? Okay lang. Kasi totoo naman okay lang, 'di ba? Meaning, hindi ka pa naman hindi pa naman nagdidilim yung paningin mo, hindi ka pa naman nawawala sa, anong tawag dito, katinoan, 'di ba? Kaya okay lang. Sabi ni, maraming salamat pala kay Grace Rivera. Maraming salamat sa pa-starless tariray. Oo, thank you. Dito tayo sa YouTube channel natin. Sabi ni Gail, kung pagod, ipahinga lang, pero wag susuko. Tama yon, wag susuko. To some extent, 'di ba? To some extent, mga kabarkada. Wag kayong, ito ha, ako, boto ako dun sa, pag nahihirapan, wag agad susuko. Wag agad susuko. I-push mo talaga, you give it your all, sagarin mo talaga hanggang sa makuha mo yung gusto mong makuha o di naman kaya masolusyonan yung problema. Pero there are some things talaga mga kamarkada na will only get better or the only solution is to give up. Oo, wag kayong matakot dun sa salitang sumuko. Pero wag nyo din namang masyadong, anong tawag dito, wag din nyo din masyadong, yun agad ang unang iisipin. Last resort yon, ika nga. I-last resort nyo yung pagsuko. Kapag ka alam nyo na, okay, I give it my all. Okay, sagad na ako. Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Pag nandun na kayo sa point na yon, maybe that's the next solution, which is to give up. At case-to-case basis po ang gini-give up, no? Oo. I-give up mo yung pag-pursue dito sa isang bagay na to na kaya pala hindi mo nakukuha dahil hindi para sa'yo. Isa yon sa mga pwede mong i-give up. Pero utang na loob, wag niyong gagamitin yung salitang, as much as possible, wag niyong gagamitin yung salitang give up or pagsuko sa life in general. Like you don't want to be alive anymore. Oh my God, wag niyong isama yun sa option. Okay? Hindi po yun kasama sa pwede niyong sukuan or i-give up. Ang pwede niyo lang sukuan
is if you're trying to get something and you did everything but you still can't achieve it, maybe it's not for you. Yon. Sukuan ang isang tao, nilaban nyo na, binigay nyo na lahat, pero alam mo yon, walang nagbabago, nasasaktan ka pa rin, sinasaktan ka pa rin, sukuan nyo. 'Di ba? Ano pa ba? Basta wag lang sa sarili nyo. Wag lang sa will to live and will to move on. Yun yung wag na wag nyong susukuan. Pero other things, lalo na material things, anong tawag dito? Tao, lugar, bahay, sitwasyon, trabaho, yung mga ganyan. Palagi nyong ilagay sa dulo-dulo-dulo-duluhan ng option nyo yung salitang sukuan or give up. Lalo na kapag binigay nyo na lahat. Okay? Asa na tayo? May mga comments pa ba kayong matitino dyan? Sabi ni Lady Master, saan daw pwede magpadala ng kwento? Pwede ka mag-send ng PM sa Facebook page ng MOR or ng Dear MOR o di naman kaya mag-email ka sa dearmor1019@yahoo.com. Okay? Ano pang makakomment nyo? Wala kasi tayo masyado machika for the first part, no? Kasi mukhang happy pa naman yung first part. Kaya halika na, punta tayo sa second part. Dahil hindi naman pwedeng happy lang yan ng ganyan lang. Kasi may second part pa eh. So may pahabol pa. Pero let's hope and pray na magiging happy ang ending natin. Dahil Monday ngayon, utag na loob. Okay, kaya halika na, punta na tayo sa second part dito sa story ni Randy, #Dear MOR Mindanao. Popoy at Bea, hindi mahirap mahalin itong si Ella. Nasa kanya ang lahat ng mga qualities na gusto ko sa isang babae. Mabait, may sense of humor at higit sa lahat, maalaga. At sa mga nagtatanong kung sakali man, Ella's husband died in a car accident. Nagtanong-tanong ako at nalaman ko nga na ang daming pinagdaanan ni Ella simula nung nawala ang asawa niya. Si Mika, yung anak niya, ay biglang naging tahimik. Hindi magsasalita kung hindi mo tatanungin. Kaya nawalan si Mika ng maraming kaibigan. At kahit anong subok ni Ella na tulungan si Mika, wala siyang nagawa. Popoy at Bea, knowing all of these, I still pursued Ella. At naging kami ng dalawa. At pagkalipas ng ilang buwan, inumpisahan na namin pag-usapan ang tungkol sa kasal. Kasi sigurado na kami sa isa't isa. Just to be clear, Popoy at Bea, taon na ang lumipas nung nawala ang mister ni Ella. Still, isa sa mga main concern namin ay ang anak niyang si Mika. At syempre gusto kong tumulong. Kaya nagpaalam ako kay Ella kung pwede kong kausapin si Mika. At pinayagan naman niya ako. Nung eventually nagkaroon kami ng chance na makapag-usap nung nasa biyahe kaming tatlo ni Ella, sabi ko kay Mika na wala akong balak na palitan ng daddy niya. Alam ko na he was a great father at walang ibang papantay dito sa buhay niya. Pagkatapos nga ng pag-uusap namin na yon ni Mika, she lightened up with me. We started hanging out and I can honestly say na mas naging close kaming dalawa. Popoy at Bea, sabi ko nga kanina, lumipat ako sa Jensen para sa mental health ko. Pero hindi ko lang inakala na higit pa doon ang makukuha ko. I'm with the woman I love, si Ella, at nagkaroon ako ng bagong kaibigang maituturing. At yon ay si Mika. Wala na akong mahihiling pa. Popoy at Bea, to end my story, gusto ko sana magpasalamat sa late husband ni Ella. I know he was the best husband and father para kay Ella at Mika. Salamat sa kanya kasi nagkaroon ako ng drive to be the best version of myself para sa dalawang taong importante sa aming dalawa. Popoy at Bea, I promise na kahit anong mangyari, ibibigay ko ang pagmamahal na deserve ni Ella at Mika. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa storya namin.
More power sa inyo at sa Dear MOR. Lubos, nagkumagalang, Randy. Words, nothing but words for me to show how much my love for you unfolds through trouble and fears. This love feels so free, and I need you to know, even though we're far apart, you're right beside me in my heart. Don't you know my love is here? Don't you know my love is real? You should know by now, this much is true. My love is here for you. Time, nothing but time to make up your mind. I'll give you all that you need. I want you to know I'll never let go till you come back to me. Even though you're far away, I'm right beside you day by day. Don't you know my love is here? Don't you know my love is real? You should know by now, this much is true. My love is here for you. Even though we're far apart, you're right beside me in my heart. Don't you know my love is here? Don't you know my love is real for you? You should know by now, this much is true. My love is here for you. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. ₱157 ang oras natin mga kamorkada at dyan na nga nagtatapos ang storya ni Randy. Dear MOR Mindanao. At bago tayo chumika ng bonggang-bongga, I would like to acknowledge the presence of the mutya ng Jensen. Wow! Ang reyna ng Jensen. Charot! Si Bettina Briones na andyan po sa comment section natin sa Facebook. Hello sa'yo, Bettina. Oo, si Bettina po ay taga Jensen at kanyang kino-confirm talaga na maalaga, mabait, at higit sa lahat, magaganda talaga ang mga taga-Jensen. Tingnan niyo naman si Bettina Briones, 'di ba? Maalaga, mabait, maganda, kaso pag pupunta ng Manila, hindi nakikipagkita.
Asan na, Bettina, yung mga pasalubong na hinihingi namin ni Popoy, ha? Nasaan na? Ha? Ayan. Ayan po, chikahin niyo si Bettina nandyan sa comment section. Nasa Jensen daw ang tunay na pag-ibig at tuna pangga. Ano tuna? Pangga? Panga? Tuna? Panga? Di ba? Oo, yung patuna namin, Bettina, nasan na? Ha, nasan na? Alam nyo na mga kamarkada, kung lalo na dyan sa mga single dyan, sa mga broken, wag po sa Boracay ang punta. Diretso, Jensen. Diba? Kung gusto, sige, kung gusto nyo ng fun, saya-saya lang, okay, Boracay. Pero kung gusto nyo ng, kung gusto nyo ng tunay na pag-ibig, Jensen. Charingola. Ay, ano to? Totoo ba ang chismis na yan? Ay, totoo ba yan? Pops Eric? Dito, talaga ba, Bettina? Nasaan ka ngayon, Bettina? Yung totoo. Ano ko rin muna pala ang mga nagpa-Starless Tariray. Renny Boy, maraming salamat. Si Riven din, nagpa-Starless Tariray, maraming salamat. Ayan. Sa YouTube channel natin, teka lang. Opo, paki-confirm, Pops, Eric. Totoo ba yan? Nasa likod daw ng cortina na brown. Ay! Hindi nga. Taga dito ka na, Bettina. Yung totoo. Nasa Manila ngayon, oo, si Bettina. Pero, for good? Legit? For good? Okay, alam niya na. Hoy, si Riven, uuwi ng Jensen. Uuwi ng Jensen for 2 weeks. O, diba? Saan pa? Ano pang mga comment ninyo? So, Bettina. Wow! Naging topic si Bettina. So, Bettina, ano ang mga ano mo? Eme. Ayan. Okay. Halika na, pag-usapan na natin si, ano tawag dito? Si Randy. Nakita nyo na, mga kamorkada. Kapag ka talaga nag-change ka ng environment, bukod sa magkakaroon ka ng drive to find a new you, to renew yourself, or to find the old you, but better, may chance ka pa, more chances of winning na makakita ng love life. And we're not just talking about love life na, alam mo yon, meron lang kilig-kilig, ganyan-ganyan, but a true love life. 'Di ba? Tunay na pag-ibig as in yung talagang nakatakda para sa iyo na makakasama mo ng panghabang buhay. At tingnan nyo ha, ang napunta kay ang nakilala ni Randy is not a single woman na gaya ng inaasahan ng marami na ideally gusto makilala ng marami dyan is another single person like them. Pero ang nakilala ni Randy is a single mother. Single mother with a broken past dahil nga nawala yung kanyang asawa at nawala yung tatay ng anak niya. At alam mo how life and love works? Kasi si Ella, ang tawag dito, nag-cross ang landas nila. Si Ella, binigay ni Lord kay Randy. Kasi you know why? Randy is a very good man. Kasi tingnan nyo, si Randy nagawa niyang suportahan yung family niya, yung mga kapatid niya. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Naging responsable siya. Responsableng tao si Randy. And for a single mother na merong anak, na merong ang tawag dito, masakit na napagdaanan, ang kailangan nila is someone na katulad ni Randy, yung maaasahan, yung open-minded, yung genuine, yung puso at yung pagmamahal na kayang ibigay. Kaya tingnan nyo, sila ang nagkrusang landas. At si Randy naman, ang kailangan niya all his life, ang tinutukan niya is yung magulang niya, mga kapatid niya. Pero this time, binigyan siya ng pamilya na kanya. Gets nyo ba? Ito, magpapakasal na sila ni Ella. And then meron na siyang, ngayon, ang turing niya kaya Mika is a very close friend. Kasi doon nag-umpisa yun, hindi naman agad-agad anak mo agad yan, 'di ba? Syempre, kakaibiganin mo muna. Magiging magkaibigan muna sila, close na sila hanggang sa paglipas ng mga taon, pag na-build na yung trust, eventually,
tatawagin din ni Mika na papa, tatay, or daddy etong si Randy, na deserve naman ni Randy. Nakita nyo ba? 'Di ba? Ang ganda lang nung naging takbo ng kanilang ng kanilang landas. Cheesy as may sound, pero si Randy, depressed, pero eto nagpunta ng Jensen, nakita niya yung taong para sa kanya, ang pamilyang kanya talaga. Alam mo yon. Tapos si Ella naman, a sad past, pero eto, binigyan siya ng katulad din nung asawa niya na maasahan, very good partner, and future father para sa anak niya. So, alam niyo yun, it only shows mga kamarkada na kung meron ka man pinagdadaanan ngayon, o 'di ba? Eto na po tayo. Kung meron ka man legit, real talk. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon, totoo yung sinasabi na hindi yung okay lang 'yan. It's not the okay lang 'yan. It's the everything will be okay. Iba siya dun sa okay lang 'yan. Iba yon sa everything will be okay. Everything will fall into place as long as you keep your head above water. As in, ang tawag dito, you do not lose yourself. You do not lose your focus and your goal. At anong tawag dito, andun pa rin yung drive sa sarili mo na ipagpatuloy ang buhay, ipagpatuloy yung ginagawa mo, at you're still willing to give it your all para marating mo yung gusto mo or makuha mo yung gusto mong, gusto mong pamumuhay, goal mong trabaho, or goal mong tao. Alam mo yon, everything will fall into place eventually. Kasi kung titingnan nyo kung isipin nyo ngayon, yung mga nakaraan ninyo, let's say, umpisa sa pagkabata ninyo, di ba ang dami na nating naging problema, na tipong, during that time, iniisip mo, oh my God, paano ko to lulusutan? Oh my God, hindi ako makaka-recover dito. Or like, oh my God, this is it. Ito na ang katapusan ko. Alam mo yung mga ganong feeling? Pero tingnan nyo, asa na tayo ngayon. Di ba? It could be na you're doing better, the problem is still there, but you know, you're stronger, mas naging mature ka na. Or it could be na nalagpasan mo talaga totally yung problema na yon, and you're here, you're alive, and you're still fighting. Or pwede rin na you're happy and contented. 'Di ba? Kasi merong mga problema talaga na darating, pero hindi ka titira doon sa problema na yon, hindi mo tatambayan habang buhay yung problema na yon. Kasi umuusad yung oras, umuusad yung araw, nagbabago ang tao, at bawat kilos kasi natin, bawat decision making natin, nagkakaroon ng epekto sa magiging takbo ng buhay natin. Nagigets nyo ba? So, if you're in a bad place right now, pwedeng literally bad place, in a bad environment, and you're with the bad people na hindi nakakatulong sa'yo or nakaka-drain pa ng energy, at nakaka-drain pa ng, alam mo yon, ng mental health mo and whatnot. Or if you're in a bad place in like mentally and emotionally, just believe na everything will be okay. What you're going through right now is not okay right now, but it will be, as long as you keep on fighting and you keep on moving, you keep on thinking, and andun pa rin yung will mo to survive. Okay? Okay, mga kamarkada? My God. I'm pretty sure marami dyan ang, going through something. Sabi ni Renny Boy, tingnan nga natin kung may makukuha tayong maayos dito kay Renny Boy. Everything happen for the best reason. Kaya kung may pinagdadaanan ka man ngayon, dyan mo na rin masusukat kung gaano ka katatag. Tama yun. Everything happens for a reason. Hindi kasi, alam mo minsan, napapatanong tayo, everything happens for a reason. Anong rason? Sige nga, anong makukuha ko dito sa pinagdadaanan ko ngayon? Ganyan-ganyan. Ang iniisip ko kasi siguro, engranding rason. Alam mo yun yung parang mind-blowing na, kaya pala nangyayari sa akin to. Kasi ganito, ganyan. Ang iniisip nyo kasi ganun no? Ganun yung everything happens for a reason Pero hindi ang everything happens for a reason, pwede yang lumabas, hindi yan agad-agad.
I mean, pwedeng agad-agad, pero pwede yung lumabas years after ng pinagdadaanan mo. Pwede yung, ang tawag dito, mag-manifest a year after. May certain time. Tapos, kapag ka dumating na yung time na yon, saka mo lang marirealize na, kaya pala nangyari yon. Pwedeng yung lesson na makukuha mo sa pinagdadaanan mo ngayon, or pwedeng kaya hindi nangyari sa ito, gaya ni Randy. Kung hindi ako naging depressed dito sa lugar na to, hindi ako mapupunta ng Jensen, hindi ko makikilala si Ella. Gets nyo ba? Minsan hindi nyo lang nare-realize yung reason kasi alam mo yun, nagmo-move forward na kayo eh, hindi nyo na binabalikan, hindi nyo na napagko-connect-connect, 'di ba? Pero try yung isipin yung mga pinagdaanan ninyo. Okay, ito yung matinding problema pinagdaanan ko. Ano nakuha ko doon? Ganyan. Pwedeng magkakaroon mauulit yung ganong sitwasyon, pero alam mo na kung paano mo i-handle. Or pwede ka nang merong reference na, okay, etong problema na to, reference mo para kung hindi man ikaw or someone close to you makaranas ng ganon, you know how to help or you know how to guide that person. That could also be a reason, 'di ba? Kasi yun yung purpose mo dun sa tao na yun, to be the guide, 'di ba? Wag lang natin masyadong i-overthink kasi yung everything happens for a reason na kailangan in grande, kailangan mind-blowing, life-changing, kailangan parang teleserye effect yung everything happens for a reason, you know? Anyway, okay, basa tayo ng mga comment section. Dito tayo sa YouTube channel natin. Sabi ni Gail, nag-Singapore at Hong Kong na ako. Pero nasa Pinas naman pala makikita. Pero Gail, eto ka na nga, Gail. Tingin mo kung nandito ka sa Pinas, makikilala mo siya. Kasi pag nandito ka sa Pinas, mas madaling makakilala ng jowa. Kasi Pinoy lahat. Pero pag nasa Singapore, Hong Kong ka, medyo choosy pa tayo, 'di ba? Kasi syempre, I don't know about you, Gail, preferred natin yung Pinoy, values ng Pinoy. Pero dahil diyan iba ang lahi, ang hirap, ang hirap magtiwala agad, 'di ba? So kung nandito ka sa Pinas, hindi mo makikilala yan si Paul. Merong ibang lalapit sa'yo. Mas madali ka pang magkakajowa. Pero dahil nandiyan ka sa Singapore, choosy ka, 'di ba? Tapos nagko-comment ka dyan, di ba? Ganun yan, Gail. Sali tayo. Pero eto ang gusto kong sinabi ni Gail. Surrender all your worries kay God. Eto hindi sa tayo, biblical, cheesy, whatsoever. Pero legit yon mga kamorkada. Surrender everything to God. Ngayon ang tanong, Ate Bea, paano surrender? How do we surrender ba? Oo, paano yun? Okay, mawawala ba yung problema namin pag nag-surrender kami? Oo, ano ba yung mechanics in surrendering? Diba? Eto, based on my experience, mga kamarkada, no? Every time na ako personally, hindi ko lang alam paano yung mechanics nung iba. Iba-iba tayo ng mechanics kung paano natin gagamitin yung surrender na yan. Surrender everything to God. Pero ako, in my experience, every time na meron akong pinagdadaan ng, problem or pagsubok, ang una ko agad gagawin is mag-iisip ako ng solusyon or way out na, beneficial for me, of course. Diba? Iisipin ko talaga yung solusyon na talagang yung makakatulong sa akin na parang feeling ko, oh my God, this is the right thing to do. This is what I want to do. 'Di ba? Pero not necessarily the right thing to do. Tapos pag ginawa ko na yon, palyado pa din, okay, ano nang gagawin ko, alam mo yon? Lahat gagawin ko na, puwera lang yung magdasal at kausapin si Lord at sabihin na, literal mga kamarkada, sabihin mo talaga na, Lord, ayoko na. Suko na ako, hindi ko na alam anong gagawin ko, ikaw na pong bahala, ganyan-ganyan. And sometimes it's not agad-agad na pag sinabi mo agad kay Lord, the Lord, suko na ako. Right from the heart na Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko, suko na ako, ikaw nang bahala. Genuinely, gano'n na. Hindi naman porket sinabi mo siya ng isang beses, ngayong gabi na to, nagdasal ka bago matulog, kinabukasan may solusyon na agad. Hindi magic. 'Di ba? Ano yan, could be, pwedeng ganon, kinabukasan may solusyon agad, or it could take a few days na
anong tawag dito, yung wala ka na lang talagang munang gagawin, hahayaan mo na lang muna yung problema to do its thing, at hindi ikaw yung Gina, hindi, etong gagawin ko, etong gusto ko. Alam mo yon, if you just relax, you know, I mean, mahirap sabihin yung relax, pero if you just, try not to think, and wag kang Gina, and try not to be defensive at all sa challenge or problemang kinakaharap mo. And then, eto based on my experience and then you will see things differently. You will start to notice things about you. You will start to notice things about the people around you na hindi mo napapansin or nakikita. And then, saka ka makaka-realize ng mga bagay na bigla-biglang, anong tawag dito, makakatulong sa'yo. Pwedeng not solving directly the problem, pero like mababawasan yung sakit, mababawasan yung impact, and mababawasan yung pag-iyak mo, mababawasan yung mga manifestations ng stress, sakit sa ulo, sakit sa likod, yung pagkakasakit ng katawan mo, yung mga ganon. And then kapag ka nawala na yon, saka magiging clear yung mind mo, and then you will find a new solution for that problem. Could be a new solution, or magiging maluwag ang pagtanggap mo sa mga learning lesson ng problema na yon. Kasi minsan yung mga problema, minsan hindi kailangan labanan, minsan kailangan talagang mangyari sa'yo para tumino ka. Seryoso. Para magkaroon ka, para mag-mature ka. Para magkaroon ka ng learning lesson. Kasi sometimes yung mga problema, hindi naman yan kusang trip-trip lang na pupunta sa'yo. Minsan nagkakaroon tayo ng problema dahil na rin sa kagagawa natin or kagagawa ng someone close sa atin na, naapektuhan pa rin natin. Gets nyo ba? Hindi yan walang sariling pag-iisip ang problema. Nabubuo lang siya dahil na rin sa kagagawan natin, sa mga desisyong pinaggagawa natin. We're always blaming kasi the problem pero we sometimes fail to see na the problem is happening because, oh shoot, I did this, I made this decision, I choose this and that, kaya eto ngayon ang resulta. Diba? Nagigets nyo ba? I don't know. Minsan talaga magandang wala si Popoy, no? Kasi nakakaano tayo, anong tawag dito? Nakakapag-usap tayo, nakakapag-heart to heart tayo. Anyway, asan ba? May mga comments pa ba kayo dyan? Tulungan nyo naman ako na lang yung chika dito. Sabi ni Christian Kapuwa, nag-comment si Christian Kapuwa, hindi lang nagpadala in fairness. Sabi niya, just do your best and God will do the rest. So true. That's very, very true, hindi ko na mabilang ilan yung nalagpasan kong mga problema, challenges, mga embarrassment, lalo na mga nakakahiyang mga pangyayari. Hindi ko na maalala gaano kadami nalagpasan kong ganon. Hindi ko sinolusyonan, pero like, mas madali ko siyang natanggap at mas madali akong naka-move on when I said, Lord, I surrender na. Ikaw na po ang bahala. Okay? Ganon yon. Anyway, alam mo, maraming salamat, Randy, for your letter. Kasi parang, sorry mga kamerkada parang ang layo ng tinakbo ng chika ko. Feel ko talagang chumika ngayon. Nakakaloka. Stress ba ako? I don't know. Anyway. Pero maraming salamat mga kamerkada na kahit wala si Popoy, sinamahan niyo ako. Hopefully bukas makasama natin si Popoy. Oo. And salamat sa mga nagpadulas. Ayan, salamat sa mga nag-comment. And I hope marami kayong natutunan dito sa letter ni Randy. Okay? Yung mga wala pong masasakyan pero kailangan pa rin bumiyahe, mag-iingat po kayo. I don't know anong pwedeng maging solusyon, pero mag-iingat po kayo, yung mga nasa labas, mga nasa kalsadahan ngayon. Okay, mag-iingat sa pag-uwi at sa pagpunta kung saan-saan. And God bless mga kamarkada. And I hope you will find solution or you will find peace in whatever you're going through right now. Okay, ganun yan. Anyway, ako po nakasama niyo for today's video. Tomorrow ulit. Gorgeous B, Bea Bells, at gaya na palaging sinasabi ni Popoy, oh my God, you stay safe, you stay healthy, stay in love. Dagdagan natin, stay strong. Yan, mga ganon. Para you stay happy. Bye-bye.